Santa Cruz. Alam niyo naman po ang ating Vice Governor. Hanggat kaya pong magsingit ng activity before ang isa pang activity ay ginagawa po niya. Kaya ayan po, muli po magandang araw po sa lahat po ng nakikinig sa loob at labas ng ating probinsya, sa loob at labas din po ng bansa, sa online at ang mga nakikinig din po natin sa radyo. Ayan. Ang The Vice Governor's Hour po ay live sa atin pong Facebook page. Facebook page po ng 16th Sangguniang Panlalawigan. Ang official Facebook page po nila, ang Kasanggunian. At live din po sa Facebook page ng ating Vice Governor Adeline Angeles. Live din po ito sa ating Marinduque News Network. At gayon din po sa Lucky 7 Cable. At live din po sa Facebook page ng ating radyo natin Santa Cruz. At mapapakinggan po of course dito sa radyo natin Santa Cruz 104.5. Ayan. Para po sa ating mga nanay na nagpiprepare ng kanilang ulam, magandang araw po. Malapit na rin po ang tanghalian. So ito na yung time na nagpiprepare ang ating mga nanay o yung iba po baka nakikinig pa po sa palengke, baka naabutan pa po nila itong program sa palengke. Yan. Batiin po natin din lahat ng ating mga staff sa Office of the Vice Governor, ayan, yung mga busy po na ating mga katuwang dyan sa Office of the Vice Governor. At gayon din po sa lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay sa of course, sa ating Sangguniang Panlalawigan, sa SP Legislative, mga opisina po na ating mga bukal, at gayon din po sa ating SP Secretariat. Magandang araw po sa inyong lahat. At hindi lang po mga taga-Sangguniang Panlalawigan ang nakikinig sa ating programa. Nabalitaan po namin, meron din pong mga, sa iba pa po nating mga opisina sa provincial government, ay nakikinig din po sila at nanonood. Binabati po natin silang lahat. At syempre din po, binabati po natin ang opisina din po ng ating Governor Presby Velasco, ang Provincial Governor's Office, at ang District Office din po ng ating Congressman Lord Alan Velasco. Ayan. Magandang araw po sa inyong lahat, sa lahat po ng ating mga nakikinig ulit. Yan, gayon din po ang ating mga kapamilya, mga kaibigan na sumusuporta at nakasubaybay dito sa ating programa. Yan, mamaya po, meron po tayong mga magiging guest dahil pag-uusapan po natin ang isang usapan dito sa isang sektor dito sa ating sa ating lalawigan. Ayan. Mamaya po, usapang TODA po tayo mamaya. Kasama na po natin nun mamaya si Vice Gov. Tapos, meron din po tayong bisita na representative natin ng mula sa TODA at meron din po tayong representative na sasagot sa ilang issues and concerns ng ating mga TODA sa ngayon. So, kung meron po kayong mga issues and concerns din na nais itanong, mamaya abangan po ninyo at baka masagot din po ang inyong mga katanungan. Yan. DJ, batiin na rin po natin habang hinihintay po natin ang ating Vice Governor. Batiin na rin po natin ang mga nagsi-celebrate ng kanilang mga birthday ngayong araw na ito. Ayan, unang-una po, noong September, ano bang date ngayon? September 28, medyo nalolost na po tayo sa date. Noong September 26 po, nag-celebrate po ng birthday si Kagawad Cipriano Rogelio Pantoja mula sa Barangay Cagpo, Torrejos. Si Kagawad Jefferson Pilar mula sa Mabuhay, Torrejos. At ngayon pong September 28 ay nagse-celebrate po ng birthday ang BHW ng Barangay Bacau, Ilaya, Gasan, si Ma'am Roseline Sena. At sa September 30 po ay magse-celebrate naman ng birthday si Kagawad Sofio Rabe ng Lipa, Santa Cruz. So, happy birthday po. At, syempre, hindi naman po natin makakalimutan din itong mga malalapit nating kaibigan din. Ngayon pong araw, nagsiselebrate po si Tito Will Reyes. Yan, Tito Sherwin Reyes. Happy birthday po. At bukas din po, magsiselebrate po ng birthday. Isa din po sa masipag at inaasahan nating katuwang sa Office of the Vice Governor, si Ma'am Cristel Elorde. Ayan, happy birthday, Ate Tel. Kahit hindi mo ako sinamahan dito ngayong araw. Ayan. At
bukas din po, magsi-celebrate din po ng kanyang birthday ang isa din po sa katuwang ng ating governor, ng ating congressman, at isa din po sa inaasahan at masipag nating katuwang sa provincial government of Marinduque, si PA Mike Velasco. Ayan po ang ating provincial administrator. Happy birthday po, PA Mike. Ayan. At yan, medyo may mga tapos ng birthday natin, ate. Okay na. Ay, ito pala. Ito, special request po ito. Happy birthday po kay Sir Rodnel Rehencia Ricamara. Ayan. Na nagtatrabaho sa RV Glass and Aluminum Supply dito sa Santa Cruz. Pagbati mula sa kanyang tiya, Nori Rehencia Sabilla. Ayan. Happy birthday, Sir Rodnel. Ayan. And bukas din po, magsi-celebrate po or bukas po ay kapistahan naman din po sa kapista ng Barangay Balogo. So, happy fiesta po. At gaya po ng dati, ang atin pong programa ay meron po tayong kaunting papremyo, meron po tayong kaunting pa-prize sa ating mga taga-subaybay. So, ito po, gaya pa rin po ng dati, ito po ang ating mechanics para una po, i-like and follow lang po ninyo ang Facebook page ng Ang Kasanggunian at Vice Governor Adeline Angeles. I-share ang live video ng ating programang The Vice Governor's Hour, Ang Kasanggunian ngani. Mag-comment sa ating live dito sa Facebook na The Vice Governor, na Facebook ng The Vice Governor Adeline Angeles ng inyong pangalan at municipality. So sa lahat po ng magko-comment ay pipili po kami ng 3 makakatanggap ng simpleng premyo. Ayan. So abangan po ninyo at mag-comment lang po kayo. And inire-recognize na rin po natin ang ating Vice Governor. Medyo busy po. At marami pong dinadaanan muna bago mag-radio. Pero hahanga po tayo kasi kahit malayo-layo po talaga ang Santa Cruz. Pero pinipilit po niya na dito talaga live din ang kanyang programa. So, ipakilala na lang, muli po nating ipakilala ang programang The Vice Governor's Hour, Ang Kasanggunian ngani. Maraming salamat po. Andito na ang kasangguni sa Sangguniang Panlalawigan sa programang Kasanggunian ngani, The Vice Governor's Hour. Kasama ang ating Vice Governor Lynn Angeles tuwing Huwebes alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito sa 104.5 radyo natin Santa Cruz. Abangan tuwing Huwebes, Kasanggunian ngani, The Vice Governor's Hour. Good morning pong muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito sa ating programa, The Vice Governor's Hour, Kasanggunian ngani. Eto na po ang inyong Vice Gobernador, Vice Governor Lynn Angeles dito sa lalawigan ng Marinduque. As usual, medyo late po tayo, kasi ay sabay-sabay at medyo marami-rami ang mga nagaganap na activities dito sa ating lalawigan na kinakailangan pa natin na medyo attendant din po. Pero salamat, Ma'am Kat. Thank you so much for taking over as usual habang ang inyong lingkod ay wala pa. At salamat sa inyo sapagkat patuloy niyo po akong sinasamahan dito sa ating programa linggo-linggo tuwing Huwebes. Ayun ho. Abangan po ninyo ang ating talakayan ngayong araw na ito. Medyo maganda at makabuluhan, lalo na sa ating mga kapatid na TODA, sapagkat ang atin hong panauhin ay mga ilang tao na taga-suporta at nangunguna sa pag-alalay ho sa sektor na ito. Pero bago po yan, ay hayaan po muna ninyo na ibigay ko po sa inyo ang ilan sa mga naging activities natin nitong mga nitong linggong ito. Okay. Una po ay
nagkaroon ho, nagkaroon ho ng alay takbo para sa kay San Rafael Arcangel na ito ho ay dinaluhan ng ating mga kapamilya mula sa Office of the Vice Governor. Napaka meaningful na activity ho nito at salamat sa mga taga-Balogon. Na-appreciate po ninyo ang ating konting pamatid lugaw sa takbo na ito para sa kapiyastahan ng San Rafael Arcangel na isa ho sa ating medyo pinagdedebotohan bilang isang Katoliko. At ito po ay sapagkat magpipiesta sila, no, Miss Kat? Magpipiesta po ang Barangay Balogo sa Bayan ng Buwak bukas. Kaya marami ho silang mga nakalinyang activities. Isa na nga po itong alay takbo para kay San Rafael Arcangel. At gayon din, yun ho ay noong September 24. Noong naman hong September 25 ay ginanap ito hong 28 Istasa Assembly. Ano po ba ito? Ito ho ay assembly ng mga kinatawan mula sa Southern Tagalog Secretariat for Social Action. Ito ho ay yung mga nagiging katuwang naman natin sa pagsusulong ng ilang advokasya or maraming advokasya dito sa ating lalawigan din. Pero ang mga umattend ho dito ay mga representatives mula sa iba't ibang lalawigan na sakop ng Southern Tagalog. Kaya po ako'y natutuwa at ako'y kanilang naimbitahan at naging kabahagi tayo dito sa activity na ito. I have so much respect sa ating mga katuwang sa social action, sa mga kaagapay natin sa social action sapagkat sila po yung katuwang natin sa pagmumulat at pagpapataas ng kamalayang social, political, environmental sa buong bansa. Ito hong social action commission ng mga dioceses ng Simbahang Katoliko ay medyo ho laging aktibo. Of course, bagaman po at tayo ay Katoliko ay siyempre we give so much respect din interfaith sa iba-ibang mga paniniwala, pero on the part po ng inyong lingkod ay ang nakikita ko ho na ang gawain ng social actions ng iba't ibang dioceses ay malaki ang naiitulong sa sabi ko nga po, pagpapaunlad ng mga komunidad and at the same time ay pagpapataas ng espiritualidad, socio-political maturity, environmental consciousness ng ating mga kababayan sa ating lalawigan. So congratulations ho sa Diocese ng Buwak for hosting the Southern Tagalog Secretariat for Social Action. At gayon din ho, arrival ng biglang awa sa provincial government. Napansin ko lang, medyo parang puro may pagka-religious ang ilan sa mga activities na ating nadaluhan. But of course, I don't separate may personal life with the spiritual life. At tingin ko ho ay talagang mahalaga rin ang mga activities na kagaya nito. Bagaman po at ang gobyerno ay pagdating ho sa gobyerno ay we are supposedly neutral with regard to neutral means not favoring a religion, particular religion, but of course we also respect and give due consideration to the faith and the spirituality of the individuals within the institutions. Kaya nga po nagganap ng moral recovery program, nag-implement ng isang moral recovery program activity ang pamahalaang panlalawigan, kung saan nagkaroon ng parang reflection yun, parang mga forum reflection. At ang katuwang naman ho ng pamahalaang panlalawigan doon ay ang mula sa parang born again Christian group. So ang mga empleyado ng Kapitolyo ay nag-underwent ng ganong activity na ang katuwang ayon sa kasi sa itinatalaga rin ng ordinansa doon sa moral recovery program ay ang grupo
nakalimutan ko yung specific na tawag sa kanila, but they belong to that group. At the same time ay ang Mahal na Birhen ng Biglang Awa na isa po sa patrona ng Diocese ng Buwak dito sa atin sa lalawigan ng Marinduque ay bumisita ang imahen sa provincial government at bilang kinatawan din ho ng pamahalaang panlalawigan at bilang mananampalataya rin ho ay isa tayo sa nanguna sa pag-welcome sa imahen ng Mahal na Birhen ng Biglang Awa. Kaya gayon din September 27 at ang Mahal na Birhen ng Biglang Awa ay nandun pa rin ho sa provincial capital. Umiikot ho kasi ang imahen sa iba't ibang barangay. Kaya ho andun sila sa provincial capital, dadaan din sila sa hospital, Marinduque Provincial Hospital at bago pumunta sa iba pang mga barangay. Marami pong salamat sa lahat ng mga katuwang sa pananampalataya and at the same time katuwang sa paglilingkod for considering the provincial government for us to have a balance also sa ating mga empleyado. Sabi nga, ang malakas na espiritualidad ay nangangahulugan din ng inspiradong trabaho at healthy na physical well-being din. Kaya yun. Thank you po. September 27, ginanap naman ang Provincial Government Family Get-Together or Salo-Salo Boodle Fight diyan sa Convention Center ng Pamahalaang Panlalawigan kung saan andun lahat ang mga empleyado at ilang opisyal ng lalawigan para manguna dito sa activities na ito. Banding ng konti. Again, this is in connection with the celebration of the 143rd anniversary ng pagkakatatag ng civil service sa ating lalawigan. So it's a month-long activity and ito hong Boodle Fight na ito ay bahagi pa rin ng activity na yon. Masaya sapagkat after ng Boodle Fight ay nagkaroon ng contest ang bawat mga departamento ng provincial government ng mga larong Pilipino. Merong nag-Chinese garter, merong merong piko, merong Maria went to town. Larong Pilipino ba 'yon? Bakit English? At dapat si Maria ay pumunta sa palengke. Dapat. At marami yung laro na parang pagkakataong makabalik sa pagkabata ng konti. At mga nag-isip bata ako ang mga empleyado ng pamahalaang panlalawigan. We're just trying to have a work-life balance and hopefully itong mga activities na kagaya nito could serve as a konting rest sa mga daily routine at daily na trabaho ng ating mga manggagawa. Ay siyempre ako enjoy sa maanghang na kuhol na dala-dala ng ating staff at saka yung paborito ko talaga yun alam kong yung iba ayaw kumain nun pero paborito ko yung adobong yung paa ng manok. Adidas. Pero hindi ko pa pinopromote ang Adidas. Pwede namang maging Nike yun or pwedeng pero yun, tawa sila ng tawa pero paborito ko po talaga yun. Wag nang kumontra kasi alam ko pong yung iba ay ayaw kumain nun at pero masarap po yun ho. At masarap din ang adobong, yung kuhol na maanghang. At salamat po kay Bukal Danny Red sapagkat inabutan niya kami ng hipon na masarap. Ayan, ginugutom na po ba kayo? At meron ho siyempreng paborito ko rin po yun yung talbos ng kamote na isinawsaw sa maanghang-anghang rin na sausawan. Kaya enjoy ho ang lahat at pagkatapos po nun ay medyo nanood naman tayo ng volleyball ng mga kasi meron hong bahagi ng Presby Cup ang mga empleyado rin ang mga iba't ibang departamento ng pamahalaang panlalawigan may parang sports fest at ang lumaro pagkatapos ng Boodle Fight at activities ng mga palarong Pilipino ay ang SPOVG versus accounting. So sangguniang panlalawigan at tanggapan ng vice-gobernador versus accounting. Ayan volleyball girls. Alam po ninyo, hindi naman sa pagyayabang ang
ang amin hong tanggapan ang defending champion dyan. Kasi pagdating ho sa volleyball, parang maaasahan ho rin yun na mabuti itong ating mga OVG staff and SP staff. First time ko hong manood kahapon, nako, dapat ay pag manonood pala ako, magdadala na akong pang BP. Kasi, nako, talaga hong nakakatuwa. Pero ako yung ninervyos. Kaya ako ninervyos. Kasi masyado hong dikit. Nung una, first game, nanalo ang accounting. Second game, nanalo ang OVG-SP. Third game, dikit na dikit. Nag-aalala ho ako kasi first time ko na manood ng laro. Baka pag natalo yung OVG staff, sabihin nila, kasalanan ko kasi nanood ako. Kaya po, awa naman ng Diyos, nanalo ho ang SP-OVG pa rin. Ang lamang ay napakalaki ho, 1 point. Matapos ang extension ng maraming beses na extension, ay nanalo ho ang SP-OVG. Natatawa lang ako, nagbibiruan ho kasi niloloko nila. Sige, sabi daw ng accounting ng mga staff, sige, pag natalo ang accounting office at ang finance team, hindi papasweldohin yung mga staff, mga JO ng OVG at SP. Sabi naman ng OVG at SP, sige, pag hindi naman kami ang nanalo ngayon, hindi namin papa-aprobahan ang budget niyo sa mga bukal. Of course, yun po ay biro-biro lang ho. Mas pangpakulay ho pampakulay ho ng laro. Pero ang magagaling ho. Hindi lang pala pang Kapitolyo ang aming mga empleyado at mga staff, pang sports pa. Kaya great, at ako ho ay lundag ng lundag. At nung pinapanood ko sa video, bigla akong nahiya kasi para pala akong namang luka-luka doon na lundag ng lundag. Pero pag andun ho kayo at nanonood, talagang mapapalundag po kayo. So yun ho, congratulations sa ating mga kasama sa accounting din, sorry ha, bawi na lang kayo. Pero congratulations sa ating mga magagaling na OVG staff and SP staff. Ayan. Okay, at noong September 22 ay ginanap naman ang ika-55th regular session ng Sangguniang Panlalawigan. At para po sa updates kung ano ho ang mga ilan sa mga naaprubahan noong Biyernes, September 22, para sa 55th regular session namin sa Sangguniang Panlalawigan, panoorin po ninyo ito. Magandang araw pong muli, Vice Governor Lynn Angeles pa rin po mula sa lalawigan ng Marinduque. Katatapos lamang namin at kalalabas ko lamang ng session hall ng Sangguniang Panlalawigan kung saan ngayong araw na ito ginanap namin ang ika-55th regular session ng Sangguniang Panlalawigan dito sa Marinduque. Maikling-maikli lang ho. Ilan sa mga naaprubahan namin ay una, yun hong ordinansa ng Bayan ng Mugpog kung saan ay nag-create sila ng isang tanggapan, yung Person with Disability Affairs Office, at saka nag-create sila ng isang posisyon, yung Disability Affairs Officer 3 na may salary grade 18. Yan ho ay create ng Bayan ng Mugpog sa pamamagitan ng isang ordinansa, at yung ordinansa pong iyon ay i-declare ngayong araw na ito ng Sangguniang Panlalawigan to be valid and within the authority of the Sangguniang Bayan of Mugpog to enact. Sa pang naaprubahan ay ang resolution kung saan binati po namin at kinongratulate ang Marinduque Police Provincial Office sa pamumuno ni ating kuya, Colonel Melchor, sapagkat sila po ay napili na naman o nag-top 1 sa performing police unit dito sa Mimaropa. Kaya congratulations sa ating mga katuwang sa PNP Provincial Office dito sa Marinduque. At isa pa hong naaprubahan ay ang isang resolusyon kung saan ay
inaprubahan namin ang Annual Investment Program for 2024. Ayan ho, nagkaroon ho kasi ng konting reconsideration doon sa dati naming approval because of a new document provided to us, and ngayon ho ay inaprubahan na ho namin fully ang 2024 Annual Investment Program ng lalawigan ng Marinduque. At ang isa pa ho na inaprubahan namin ay ang resolusyon kung saan ay sinuportahan at inendorso po namin ang kahilingan ng Marinduque Division Office ng DepEd sa pangunguna ni Dr. Lynn Mendoza na humihiling ng book donation mula sa PAGCOR. Siyempre, suportado po natin yan sapagkat ang mga librong yan ay gagamitin ng ating mga mag-aaral, lalo na sa sekundarya, at saka yung ibang mga libro ay for advanced elementary use, advanced books ng mga elementary students. So yun ho, so far ang ilan lamang sa mga naaprubahan. Medyo mahaba ho ang discussion pero hindi ko na ho ikukwento pa muna sa inyo sapagkat mapapanood naman ninyo sa Marinduque News Network ang record ng aming session. Yun lang po muna, Vice Governor Lynn Angeles ho, lalawigan ng Marinduque. Okay, so yan ho ang ilan lang sa mga naaprubahan. Marami ho ay mga ni-refer sa committees, marami hong mga items actually, maraming mga pinag-uusapan. Subalit, as usual ho, ang session po kasi namin, ang pinag-uusapan na lang namin ng masinsinan ay yun hong dumaan na sa komite at meron ng rekomendasyon mula sa komite kung saan ang isang item ay nire-refer. So, marami hong items na pumasok sa session na yan, subalit ine-refer lang muna sa proper committees para pauna na nilang mapag-aralan at makagawa sila ng rekomendasyon. And from their recommendations, it will be presented to the plenary during session at doon naman ho kami nagde-deliberate and formally and finally ay nagde-decision sa mga bagay-bagay. So yun ho, abangan po ninyo ang recorded session namin sa Marinduque News Network at ipinapalabas din ho sa Lucky 7 cable channel, community channel at gayon din sa Facebook page, official Facebook page ng inyong lingkod VGE Lynn Angeles, gayon din sa official Facebook page ng 16 Sangguniang Panlalawigan ang Kasanggunian Ngani, ang Kasangguni. Yun ho. At ayan, excited po ako ngayong araw na ito kasi ang atin hong usapan ay iikot sa mga concerns at buhay-buhay ng ating mga kapatid na TODA. Kaya nga po ito ay Usapang TODA. Usapang TODA po muna tayo ngayon at syempre dahil po dyan ay ang akin hong mga panauhin na naririto ngayon dito sa atin sa estasyon ay ilang tao na tumutulong at nangunguna sa mga concerns ng mga kapatid natin na mga TODA members. Ayan po. At unahin ko na po, napakahalaga ng sektor na ito sapagkat ito ho ay araw-araw na nagseserbisyo sa atin, katuwang natin sa paglilingkod. Ano po? At dahil po dito mga kasama natin, unahin ko na ang napakasipag na presidente ng Marinduque TODA Federation of Marinduque TODAs, si Sir Isidro Brisa. Bati po kayo, Kuya Isidro, aking kapartner yan hanggang sa bundok kasama namin sa outreach program. Sir Isidro, bati po kayo sa ating mga kasama, lalo na sa mga kapatid na TODA. Magandang umaga po. Una po, nagpapasalamat po ako sa inyo, ma'am. Binibigyan nyo kami ng pagkakataon upang maparating ang mga kung ano mga problema sa ating katudahan. Mga kasamahan ko po sa hanap buhay, mga tricycle driver, magandang umaga po sa inyo po at napapanahon na po at tayo po ay napapansin ng ating pamahalaang ng Marinduque po. Yes. And we recognize your role. Maraming hindi makakapasok sa Kapitolyo at kapag hindi tumakbo ang inyong mga miyembro, ang inyong mga
tricycle drivers, ang ating mga kapatid sa mga jeepney drivers and operators. At mahirap pag kayo ang Nice, medyo nanghina, ano ho. And rest assured na mahal kayo ng ating pamahalaang panlalawigan. Ano po, at kaya nga minarapat natin na kayo ay makakwentuhan ngayon, ano, para mas maganda ang ating pagsasanggunian. At kasama rin po natin sa araw na ito dito sa ating programa ang officer in charge ng Land Transportation Office dito sa ating lalawigan para maging kakwentuhan natin at kasanggunian sa programa natin ngayon, si Sir Leonard Gabuna. Bati po kayo, Sir Leonard. Okay, magandang umaga po. Good morning po, Gov. So maraming salamat Vice Governor. Baka magalit si Gov Presby. Good morning po, Vice. Sige. Sa imbitasyon para makadapang palad kayo at makapanayam at masagot din ang ilang katanungan ng ating mga kababayan, lalo na yung ating mga minamahal na mga katuda. So, good morning po sa inyo lahat. Okay. Thank you ha. Akala ko ang nickname mo, Sir Leonard, ay Leo. Kaya sa text ko sa iyo kahapon, Sir Leo, ako ng Sir Leo. Pero Sir Leonard, thank you so much for making yourself available in such a very short notice. Salamat, at ako po ay hanga sa mga lingkod bayan na ganyan, walang masyadong ere. Talaga hong sabi ko kahapon, Sir Leonard, be with me sa radio program ko sapagkat ang mga panauhin ko at ang pag-uusapan natin ay tungkol sa transportation. And walang second thought. Yes, ma'am, kaagad si Sir Leo. Palakpakan muna natin. Ay, di ba sabi natin mag-aano tayo? Palakpakan na. Anyway, salamat. Palakpakan natin. Ako'y pumapalakpak. Ang akin hong puso ay pumapalakpak para kay Sir Leonard, gayon din sa ating mga katuwang dyan sa LTO. Yan. So, diretso na tayo. Pero, bago yun, Sir Brisa, Sir, at ano po ba nga ang inyong palayaw? June na lang po. Sir June, Apo. parang ang lapit ng Isidro sa June. Ano? Junior po kasi. Junior. Oo nga. Apo. Okay. Sir June, kayo po ang presidente ng Federasyon ng mga TODA sa Marinduque. Iyo po ba ay sa tricycle lang o kasama rin yung sa mga jeep? No, ma'am. Sa Tricycle Federation lang po. Okay, Ang amin I na see. hawakan po. Okay, sige. So, Provincial President ng Federation ng Tricycle Drivers, Operators, and Okay, sir. So, sayang, hindi pala natin na puntahan ang mga jeep. Hindi ata, no? Okay, siguro yung ating mga kasama na mga nasa field, baka pwede na you can visit yung ating mga kapatid na jeepney members ng Jeepney Drivers and Operators Association, at pwede man tayong phone patch sa mga katuwang ng programa natin na nasa field ngayon. You can do that para they can join us. Yun ho. Pero bago tayo magkwentuhan, Sir June and Sir Leonard, before this program ay may mga ilang umikot kami na mga partner para tingnan kung ano ang masasabi ng ating mga katuwang na mga TODA members dyan sa iba't ibang bayan natin, at medyo kinumusta natin sa kanila kung ba't sila nag-member ng TODA, Opo. ano ang silbi ng TODA para sa kanila, at ano yung nakikita nating para sa kanila ay challenges na na-encounter nila. Kaya bago tayo dumiretso sa ating usapan, ay pakinggan muna natin sila. Ready na ba, Ma'am Kat? Ang atin hong mga katuwang na TODA mula sa iba't ibang bayan ng District 1, Magpog, Buwakgasan.
Ako po si Cesar Larit Jr., founder po ng ng Bibitap Toda ng Bayan ng Buwak bilang isang active member sa Toda. Nakakatulong po sa pang-araw-araw ng aming pamilya, ng aming pangangailangan ng aming pamilya. Nakakapagbigay ng maayos sa serbisyo sa mga pasahero. Tututo tayong makibagay sa kapwa natin driver. Ako po ay dating presidente ng Bituda at rin ang magkasama ko ay si Rodrigo. Ito ay bayan ng Mugpo. Tapos, yan ang dati kong bisi. Una, nakakatulong din sa amin lalo sa may mga asawa yung karagdagan na income kahit maliit. Pangalawa, pagkakaroon ng aming magandang samahan dito sa aming asosasyon. Pangatlo, bilang pagkakaisa ng TUDA, kahit nakarana na taon ng pandemic, kahit kami naghahirap, pero nakaraos pa rin. Ako po si Jeff Torres, presidente ng Pili Mendez Sayaw. At ako rin po ang overall president dito sa Mugpog. Siguro sa pagiging presidente ko, yung mga naibigay ko sa kanilang tulong, yung pag nagkakaroon sila ng problema, na tutulungan natin sila dun sa mga kanilang mga hinain. Vice President po ng BSMBC TUDA. Nakakatulong po ito sa pamilya. Nagbibigay po kami ng pangkulam, sa panggastos sa pang-araw-araw. Tapos ang pangalawa po, natutulungan po namin din yung mga estudyante kasi discounted kami dito ng mga estudyante at saka senior. Pangatlo po, nagkaroon ng funding po kami dito. At ganun din po, nakakatulong din po kami sa munisipyo kasi yung aming binabayad at taon-taon para din sa kanila. Ang kagandahan po sa ikaw ay nakapaloob o ikaw ay kasapi ng TODA. Unang-una po, updated ang bawat kasapi kapag mayroong programa ang pamahalang bayan, lalo tigit sa ikabubuti ng mga nasahanay po ng mga magkakaibigan. Pangalawa po, kapag may mga ayuda, ay matik nakasama kapag ikaw po ay member ng TODA. Ang pangatlo po, may boses po ang TODA, especially po pag ikaw ay nasa federation. Okay. Tama 'yun. Ang ganda-ganda ng binanggit nila, no? Kasi kaya 'yun ho ang unang tanong natin. Kasi medyo pinopromote ko talaga rin yung organizing ng isang sektor. Kasi 'yun, sa inyo ho, Sir Jun, Kuya Jun na lang, ano? Opo. Kuya Jun, ano ang, agree ka ba dun sa mga binabanggit nila na mga bentahe ng pagiging miyembro ng isang asosasyon itong TODA? Yes, ma'am. Kasi po, sa katunayan po, ngayon po ay na-encounter natin na dumarating na tayo sa pagbabagong henerasyon, ay kailangan po matuto tayong makisalamuha sa ating mga kasama, naiiwasan po yung inggitan, ganun. Tapos sa tungkol naman po sa pamahalaan, na ipaparating po talaga namin ang aming mga hadikain, ang aming mga layunin. At the same time po ay natututo rin silang makibagay sa pasahero. Hindi po nila, nawawala sa isipan nila na tricycle driver laang po ako. Ano parang laang? ganun. Kasi, Kuya Jun, tanggalin mo nga yung laang na yan. Kaya nga po, Okay. doon po, simula po na papasama sila sa TODA, doon po umaangat po yung kanilang yung moral po. Okay. Na tapos nababago po yung tingin ng ibang mamamayan sa amin kasi parang ang tingin nila sa amin ay pinakamababa kaming unit ba. Pero kami po ang kauna-unahang nakakatulong kumbaga sa kami ang frontliner. Dumating ang pandemic po, dumating ang kung ano-anong bagyo or ano man, nandiyan po kami naglilingkod sa taong bayan 24 hours po minsan. Tama Yun naman. lang po. Tama naman, Kuya Jun. Po. O isipin mo, kung maglalakad kami at sa mga pupuntahan namin, pamalengke, pagpasok, ay mahuhuli, mahirap. Pero tama ho yun. At kaya ho, minarapat ko na TODA, isa pagkat, kagaya ng binanggit ko, pinupromote ko ho ang pag-oorganisang formal sa mga sektor para mabigyan sila ng maayos na representasyon. Kagaya ni Kuya Jun ngayon, sapagkat siya ang presidente ng federation sa buong Marinduque, ay nagiging madali sa amin na makipag-ugnayan sa sektor na ito. At siya naman, siya kasama ang iba pang mga opisyales ng mga TODA sa iba't ibang bayan, sila ang nakakakilala rin sa kanilang hanay
sila ang nakakaunawa sa kanilang hanay at sila rin ang nagiging boses nga. Ang ganda rin ng sinabi kanina ng mga nagsalita, representasyon. At the same time, hindi, sa totoo lang ho, gaano man ka gusto mong magtulong bumibilang sa sektor na ito, hindi mo naman pwedeng makausap lahat. Yes, Diba? ma'am. We do not have that luxury of time na isa-isahin yan. Kaya nga, mahalaga yung organisasyon, mahalaga yung representasyon. Kapag may concern at may reklamo rin, ang mga kapatid natin, Sa amin din po bumabagsak. kayo rin ang Sasagot po daluyan. at kami rin po ang maggagawa ng solution po. Tama. At kung kami naman ho ay may naisilingin sa kanila para mas epektibong maipatupad ang batas, alam na alam yan ni Sir Leonard, ay sila rin ang katuwang para sa pagpapababa naman ng mga mensahe mula sa mga nanunungkulan at sa mga otoridad. Yes, po. Ayun. So okay po ba 'yon? So may meeting of the minds po tayo, mahalaga ang TODA. Kaya mahalaga ang ating mga katuwang sa transportation sector. Kaya mahalaga rin ho na mapakinggan sila. At yun ho ang layunin natin sa programang ito, na mabigyan sila ng puwang na mapakinggan ang kanilang mga concerns. At talking of concerns, ay mamaya, meron ba kayong, bago tayo pumunta dun sa concerns na ang ilan ay tingin ko magkakapagbahagi si Sir Leonard, may gusto po ba kayong banggitin, Sir Leonard, dun sa mga binabanggit, pinag-uusapan natin ngayon tungkol sa kahalagahan ng pagiging organisado? Yun, so yun nga yung nababangkit yung mahalaga na mayroong organisadong grupo itong mga TODA para mayroon silang boses, mayroon silang lakas na kailangan para sa hindi lang para sa kapakanan nila maipabot sa pamahalaan, kundi para din ipulis yung kanilang hanay. Kumbaga ay kung mayroon silang grupo, organisadong grupo, mayroong mga officers, sila mismo ang katuwang ng pamahalaan upang maging disiplinado din at responsable at sumusunod sa batas ang kanilang hanay. Okay, great. Pakinggan naman po natin kung ano ang masasabi ng ating mga kapatid na TODA mula sa District 2, Torrijos, Santa Cruz at Buena Vista. Po si Willie Peralta, Vice President po kami ng Tricycle Association ng Bayabong Kirbayan. Benepisyo, kapag po mayroong mga aksidente, ibibigay naman po ang asosasyon tulong financial ng mga abisahan ng mga kaya. Ako po si Kagawad Enrique Ordeliano. At the same time, ay kumakatawan bilang acting president ng Torrijos Federation Association and Corporation sa pagiging aktibo ng aming mga miyembro. Unang-una ay nabibigyan solusyon ang mga problemang kinakaharap pagdating sa transportasyon. Pangalawa, sa pagiging aktibo nila ang mga pulisiya at mga katakaran sa aming asosasyon katulad ng pagbibigay ng butaw. Actually, napakarami ng aming miyembro, 60. Pag nakatugon po sila ng mga obligasyon sa loob ng isang taon, napakalaking nagiging pondo. At ito po ay binabalak namin itulong sa mga miyembro din na nagkakaroon ng problema, pagkakaroon ng maayos na disiplina. Ako po si Nathaniel Austria, isang mong miyembro ng samahan ng Tricycle Drivers Operator na bumibiyahe ng LTT to Bayan, kilala sa pangalang PCBT TODA. Sa aming pong asosasyon, meron din naman pong mga magandang nagagawa ang asosasyon. Halimbawa po'y pag Christmas, meron po kaming konting natatanggap mula sa aming samahan na galing sa aming pondo. Okay. Tapos na? Okay. So, iyon ho ang ilan naman sa mga inputs ng ating mga katuwang sa District 2 na mga TODA. Pansin ko lang, yung mga TODA natin, mga goping Sir Jun, ano? Parang gusto ko nang maniwala din sa minsan nababasa ko sa likod ng yung mga nakabuntot na basta drivers, sweet lover. Allah. Parang nakilig naman si Kuya Jun, yun ang biruan, pero nakakatuwa, ano?
Ayun, at dire-diretsuhin natin. Pakinggan naman natin ang ilan sa mga nais pa nilang banggitin pagdating sa kanilang TODA operations. Paano nabuo sila, na pag-usapan na ho natin, o siguro yung mga concerns, pakinggan natin. Ang aming problema, pagtaas ng gasolina at saka mga accessories ng sasakyan. Pangalawa, kaunti ng aming kinikita, sobrang taas pa ng gasolina. Paano po kaya kami kikita ng malaki? Pangatlo, nangungutang kami para pambayad sa emission. Para kami makabiyahe ng maayos, para hindi kulurong. Ang problema, emission. Paano po kaya yan? Sana maintindihan ng taas kung anong maganda niya sa emission. Unahin ko na po ang problema sa ating pong emission testing center. So, batid po ng lahat ng may mga sasakyan na tayo po ay naghihirap dahil iisa po ang ating testing center. So, ang katulad po nung ako po ay interview sa Marinduque News din, ay ang sabi ko po sana, ang request, ang pakiusap ng grupo o federation ng gasa ng Gatun Field especially, ay madagdagan po sana ang mga testing center. Unahan po ang aming problema ngayon sa pangkasalukuyan dito sa ating bayan po ay yung ating emission po. Sana po tulungan po ang ating pamahalaan bayan ng Buwak na magkaroon ng permanenteng emission center po dito sa ating bayan ng Marinduque. Pangalawang concern po is yung ating gasolina. Bakit ang akin lang pong katanungan ay bakit po para nagkakaroon ng manipolyo na hindi nagkakaisa ang presyo ng halaga ng gasolina sa bawat bayan. Ang nakahuli po ang concern, pagdating po sa safety rules ng regulation, tutupad dito ay minsan ay parang hindi na tutupad dahil may panibagong dagdag pasero. Mapanganib po sapagkat kami po ay nakaupo sa tangke. Pero yun po ang nais ng ating pamahalaan bayan po ay nasa normal na raw. Kami rin po naman ay sumusunod kasi po ay dapat sinaalang-alang talaga ang kapakanan ng mga pasahero. Okay. Meron pa ba? Pero sa lahat ng mga pinag-uusapan diyan, lumalabas, Sir Leonard, emission. Oo, yung kulang ang emission testing center. Ano ba ang nangyayari na ngayon pagdating sa bagay na ito? Okay po. So sa ngayon po ay meron pa rin tayong nag-iisa na PETC or itong tinatawag nating Private Emission Testing Center. Mhm. So ito yung GTZ Emission Center sa Kaganhaw. Mhm. So bali nagkapatong-patong yung problema natin sa emission, mahaba yung pila sapagkat nga na-suspend ng Department of Transportation itong GTC ng ilang nung September 2022, umabot po yan ng January. So halos 5 months na silang suspendido, kaya nga marami din namang aksyon na ginawa sa pagkikipagtulungan na rin sa mga local government unit, ganoon din sa Sangguniang Panlalawigan, nagbaba din ng resolusyon noon na matulungan itong problema nga natin sa emission. So ganun pa man, as of now ay yung may mga pending na application, actually 3 ito. Ito yung RMM na sa Bantad, yung kay Deliosa sa Bunganay, na ito yung mga new applicants ng PETC. Then yung ating existing na GTC, nag-apply din sila ng additional lane para matugunan nga din yung itong problema. Ganun pa man ay pending pa rin yung kanilang application sa Department of Transportation kasi ito'y beyond na sa authority ng inyong likod. Okay. At ito ay nasa itaas. Ang hindi lang natin alam kung ano yung kasagutan dito sapagkat ang una-una kasi yung national government ay pinopromote yung tinatawag na PBMIC naman. Ano naman ito yun? Ito naman yung Private Motor Vehicle Inspection Center kung saan kasalukuyang mayroon namang itinatayo dito sa Marinduque doon sa Lupak, Barangay Lupak sa likod ng Dole. So ongoing po yung construction. So malaking tulong din ito para
sa pangangailangan natin sa hindi lamang sa emission center kasi ito i-check na rin nila, magiging inspection center na rin ito. So, yun po Under pa rin yan ng anong departamento? So, Department of Transportation po, Direct kung saan sa kanila. nakailalim din ng LTO. Okay. So, yun yung status ng ating emission center. So, nag-iisa pa lang ngayon. Kailan, merong mga sa pending- inyo pong estimate, itong private, anong tawag nyo din doon? Private Motor Vehicle Inspection Center. Motor Vehicle Inspection Center na ongoing ang construction, sabi po ninyo. Mga more or less, sa tingin ninyo ay kailan siya magiging operational? Actually, ang target nito ay September, pero titinan po natin, bibisitahin ko po ulit. September. This September. Okay. Bibisitahin po natin kung ano na yung status ng kanilang construction. So ito siguro yung naging dahilan kung kaya hindi na aprubahan yung ibang aplikante ng emission center sapagkat mas prioridad nga ng gobyerno yung PBMIC. So ganun pa man, nung nakaraang September 7 to 20, naaprubahan naman yung ating request for mobile emission. Correct. So, nagkaroon ng 891 din na mga sasakyan na emission. So, yun. So, meron tayong, ito ay na-approve lang sa Buwak. So, meron namang resolution na ang Buena Vista, yung Santa Cruz at Torreos ay matagal na may mga resolution. Plus even ng Sangguniang Panlalawigan, meron din po ang sa nag-request SP. tayo ng mobile Ng testing. Opo. Ang problema nga lang po kasi, mabilis yung pagpapalit ng liderato sa LTO, sa regional director at sa LTO ASIC's office. So siguro pagpalit, nag-iiba na naman yung mga committees. So natatabunan na yung mga ibang mga naunang mga resolution. So kaya mahalaga din Vice Gov na muli ay Tutok ulit, no? pasa ulit tayo ng resolution, so direkta na sa Department of Transportation. Okay. Opo. Thank you for that advice, Sir Leonard. Kasi kagaya namin, I think naging consistent ang pamahalaang panlalawigan, ang Sangguniang Panlalawigan din sa aming bahagi para tutukan nga yung DOT, Department of Transportation, yun ngang mobile testing na yan ay talagang tinutukan din. Ang akala namin ay dire-diretso, yung pala ay sa buwak palang ang permit natapos. na naibigay ay sa Buwak at for 12 days. So sana kapag naaprubahan yung ating another round ay madala na natin dito sa Santa ibang Cruz, bayan, no? O marami Torreos din sila, at Buena Vista. Correct. We will do the follow up ulit, follow through ulit. Kasi thank you sa pagbigay mo ng idea sa amin na may change ng leadership. Kasi kami, pag nag-submit na kami ng resolution din namin, all the while, we are thinking, umiikot na siya, dire-diretso na siya. Pero may mga ganun nga hong pangyayari na beyond our control naman. Salamat na lang at may info share si Sir Leonard na may new leadership. Pag ganun ho kasing may new leadership, ay talagang dapat mabilis din kami, mabilis din tayo para to make direct connection ulit sa bagong liderato. Yan ho'y konting bureaucratic system, pero sa atin ho'y kaysa magreklamo tayo na ba't pa bago-bago ang liderato kaya yung aming salita paulit-ulit pero wag na ho natin problemahin yun, gagawa na ho lang natin, kailangan gawan na lang natin ulit ng panibagong representasyon, at rest assured na tutulong ulit kami kung kailangang i-reiterate namin or i-renew namin yung subject matter ng previous resolutions namin, gagawin po namin para magkaroon muna ulit ng supplementary temporary testing, mobile testing dito sa ating lalawigan habang hindi pa tapos yung private motor vehicle inspection center na ginagawa. Magkaroon muna ulit ng kahit mga ilang batch pa ulit ng temporary testing. So yun po ang sagot. Meron ka bang reaction doon, Kuya Jun? Isa pa pala, Vice, yes, may dagdag lang ako so simula nitong August 2023, itinaas na rin yung daily cap ng pwede nilang ma-emission test mula sa dating 32 sa diesel, 48 lang sa gas, so yung total na 60 per day. Yan yung dun sa existing na nag-iisa natin. Opo, naitaas na ito sa 80 regardless of
yung fuel type. So kaya nga pwede sila mag-emission test ng 80 per day. Okay, oo, pero marami sila eh. Kaya talagang... Opo, hindi kaya ang capacity. Oo. Opo, dahil sa buong buwak na lang po, 1,700 tricycle. Sa tricycle sector lang po yun. Wala pa po yung mga private na tricycle at single na motorcycle. Kaya po talaga ang pinaka nakikita kong the best na solution po is yung mobile emission center muna pansamantala para po mawala po yung backlog natin. At the same time po, gustong-gusto naman po talaga namin mga magta-tricycle laging nakarehistro. Oo. So, yun po ang aking naano. And then may umiikot na sa akin sa federation na mga comment yung bago nga ni Boss Sir Gabuna, yung bagong emission na napakahigpit daw yun. Yun po ang magiging problema ng aming sektor dahil sa totoo lang po, ang tricycle naman po talaga ay minsan nagkukulang sa maintenance. Katulad ng basta pag may pagkukulang daw po, halimbawa sa speedometer, pag hindi po gumagana, bagsak po. Then, sa gulong, walang problema mamay. Kasi po madalas masira, pag atras abante po namin ng tricycle, doon po nasisira yung speedometer namin. Kaya po hindi kagad na re-replace dahil unang-una mataas ang cost. Then, kaya parang umiikot pa po yung senaryo na magiging kakaharapin namin mga sa transport sector yung sobrang higpit ng darating na emission na yan. Kaya yun lang po. At yun na po ang umuugong na sa tainga ko laging alos lahat. Oo, minsan kasi ang ating mga kababayan natatakot pag medyo mahigpit. Pero alam po ninyo, minsan for naman, safety po, maganda. Oo, minsan naman, yun rin ho ay long term. Pag nasanay naman tayo na laging ganun ang standard, na mas maganda pero we also understand na ang ating mga kababayan minsan ay mayroong kailangang reconsideration, pero maganda ho lalo na sa mga kapatid na TODA ang maging framework na natin ay kung ano yung standard ng batas para walang stress kasi kung pwede namang ayusin na kaagad para walang stress. Pwede namang humingi ng consideration, kaya lang stressful pa yan pag sinabi kasing consideration, it may be given, it may be granted, it may not be granted, dito na tayo sa safe. Yes, ma'am. Oo. Pero wag po kayong mag-alala doon sa ilan ng mga concern ninyo. Kami rin ho ay gagawin namin ang sa side naman namin para doon sa ma-address yung kakulangan. Tama yon. For the meantime, Sir Leonard, tulungan nyo kami kung i-guide nyo kami kung ano yung mga ilang pang important steps na dapat naming gawin para magkaroon ulit ng temporary or mobile emission testing, and at the same time ay yun nga siguro isa rin ako sa magmamarites na matingnan kung ano na kaya yung status noong proyekto na inspection center na kino-construct, and hopefully ay makatulong yan in the long term. So yun ho ang yung bang capacity nun kaya yung ganung kadami kapag nagkaroon ng emission testing? Hindi po natin pa po alam kung ilan yung capacity nun. Pero doon sa regarding doon sa parang concern, kinakatakot ng mga TODA. Sapagkat sa ngayon kasi sa PETC, itong sa Private Emission Testing Center, ang tinetest dito ay yung usok lamang, yung emission content ng sasakyan. Pero pag naipatayo na itong PBMIC, Private Motor Vehicle Inspection Center, mas marami. Ang tinetest nito ay hindi lamang usok, kundi ito yung sinasabi niya kanina, yung parts, yung mga parts, yung mga accessories ng isang sasakyan. Kasi dati, sa ngayon, visual inspection lang tayo, tinitingnan lang kung okay pa. Kompleto ba, okay ba, gumagana ba yung ilaw. Pero kapag naitayo na yung PBMIC, mechanical na ito, yung computer na halos lahat tumitingin ng mga kakulangan. So hindi dapat tayo matakot doon sapagkat ito'y isang proyekto parang maging safe naman at roadworthy ang ating mga sasakyan. Na isa din sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga accident dahil yung mga mechanical na errors or defective na mga sasakyan.
Okay, now mas naintindihan ko kung ano ang agam-agam ng ating mga kasamang toda. Pero huwag kayong mag-alala doon. Ayusin na lang natin yung ating mga Sasakyan. tricycle. Oo, goping naman goping na ang driver. Maayos pa ang tricycle. San ka pa? Huwag kayong matakot. Mas maganda nga na laging kumbaga yan parang check-up ng katawan no? Mas maganda na rin daw. Ako rin pag minsan takot sa check-up. Pero sa totoo lang, mas maganda na habang maaga ay ma-check up at nang makita kung ano ang Diferensya. problema wag kayo baka naman sabihin niyo minsan kasi mga kagaya namin hindi naman driver ay sabihin madaling sabihin. Opo. Pero sa kagaya ng mga kapatid na driver baka nga may mga ilang concerns tingnan natin may tanong po si Sir Eugenio Mogol. Pag nabuksan baga yung PVMIC, yung mga lumang sasakyan baga na roadworthy ay pwede pa dyan. Yun naman ang tanong. Halimbawa, kung ma-check up na, okay naman pala yung mga lumang sasakyan na check up nung inspection center. Pwede pa ba yun? Opo, yun naman talaga yung purpose noon, yung roadworthiness ng sasakyan ang ma-check. Okay. Pumasa naman po, so pwede pang marehistro, pwede pang mapatakbo sa kalsada. Okay. So, salamat Sir Mogol at sana'y nasagot po ang inyong katanungan. Yun ho. May isa pang tanong. So, may tanong pa ba? Wala pa daw. Okay. So, yun. May mga ilang comment ho dito pero hindi pa tungkol sa TODA. Maya-maya ho natin babasahin. So yun ho, maliban pa doon sa emission. So maliwanag po ba sa ating mga kapatid na TODA? Una ay meron hong existing na nag-operate ngayon, yung Yes, license, may permit, pero admittedly ay hindi pa sapat, lalo na nga at naging malaki ang backlog na hinahabol sa mga nagdaang months. Ngayon, ang tanong ay ano yung response o ano yung ginagawa to address it. Initially, nagkaroon ng mobile testing na nangyari pero admitted ng LTO hindi pa rin yun sapat sapagkat limitado lang ang na-cater dyan lang sa bayan ng Buwak. So, kailangan pa rin na kahit papano ay pangtawid na testing, mobile testing ulit para to cater yung needs naman sa ibang mga bayan-bayan pa. Thinking long term, medium term, ang sabi ni Sir Leonard kanina, maliban dun sa isang nag-ooperate ngayon, meron pang 4 na pending applications. Pero kung ano ang magiging disposition doon ng taas, meaning yung national, yung top level ng DOT na siyang nagbibigay ng permit, hindi pa nila masabi o hindi pa sila makapagbigay ng assurance kung ano ang pwedeng mangyari. Pero ang nakikita niya sa kanyang paningin lang ay baka isa sa dahilan kung bakit wala pang disposition doon ay sapagkat merong ongoing construction nitong private vehicle inspection center na sabi nga po niya ay mas priority ng transportation Department of Transportation na ma-implementa, ma-implement at makapag-operate sa ating lalawigan because it will cater to more inspection aspects of operation na pwedeng i-inspect. So yan, aabangan po natin yan sa aming bahagi. Ako po sa aking isip ay meron na akong mga naiisip na mga pwedeng gawin sa aming bahagi. Sa bahagi naman ng mga kapatid na TODA ay let's just maintain na roadworthy ang ating mga vehicle. Yes, ma'am. May inspection man o wala. Opo. Di ba? Yun yung maganda. May inspection man o wala. I-inspect man nila o hindi, ayusin po natin yung speedometer natin. We still have time. Kung may konting gastos, ipon-ipon. Yan. Mag-ready lang ho tayo dahil ito naman ho hindi gagawin kung hindi makakatulong. But at the same time, dun ho sa concern na dapat talaga ay magkaroon ng
additional, admitted po yan. At tututukan din ho natin yan. Hindi lang po kayo ang tututok dyan. Pati po ako, pati po kami ay tututukan po natin kung ano yung next steps na ginagawa ngayon ng ating katuwang mula sa Department of Transportation. Yun, ano pa yung ibang nabanggit? Pagtaas ng gasolina. Opo. Mataas ang gasolina. Magkano na ba ang 75 na po. 75? Opo. Okay. Per liters. Opo. Okay. Pero bago yon, pakinggan nga po natin yung ilan pang mga concerns mula naman sa iba pa nating kapatid na drivers mula sa District 2. Kami po ay humihiling ng kunting tulong at pangunawa sa ating pong pamalaan, sa ating pong LGU. Kami po ay nangailangan po ng yung pong subsidy sa tulong man lang po gasolina. Sobrang malaki ng gasolina at medyo nahirapan po kami sa paghanap buhay pang araw-araw na pangailangan na. Tapos po talaga yung aming kinikita ngayon dahil po sa taas ng gasolina. So nangailangan po pati kami ng sariling paradahan kasi kami po ay nangangalat dito sa palengke. Minsan po kami nahuhuli pa, natatikitan pa kami. So wala na pong matitira sa aming kinikita. So unang-una ay ang hindi maiwasang pagdami ng mga pulurom na kung saan ay hindi nakasali sa aming asosasyon. Sa makatuwid, sila po ay mga pulurom at yun po ang aming binibigyan ng pansin. At isa pa rin po na maaring problema namin ay ang pagbayad taon-taon ng franchise. Yun po ang aming panawagan na sana ay maging 2 years man lang yung pag-renew ng franchise. So malaking bagay para sa mga driver at operator yung bagay na yon. Dami ng aming units, hindi na po siya ganong parang hindi appropriate po baga yung dami ng tricycles sa bilang ng commuters. Dahil po, unang-una po marami na pong may mga service, marami po diyang mga single. Meron na rin pong mga nagtayo ng mga hardware, mga talipapa sa iba-ibang barangay, nagiging dahilan para hindi na po sila pupunta ng bayan. Naging dahilan din po ng paghunti ng pasahero. Okay. Ayun. Fuel. Fuel muna tayo. Sabi ni yun nga, medyo mataas daw ang fuel. Nag-expect sila or siguro may naririnig sila ng mga fuel subsidy. Ano pa? Meron ba kayong gustong idagdag, Sir Jun? Sa amin po sa bayan ng Buwak ay may darating po kaming subsidy from galing sa DOTR na 1,000 pesos per tricycle. Ang naging problema lang po is yung sa pagdating po, pagpasok, pag-download ay yung mga iba kong driver na nagpasa ng inawawala yung SIM card. Minsan ay nakakalibutan yung mga yun po ang naging problema namin kung paano ma-recover yung mga dinownload from land bank sa aming mga GCash. Yun po ang dinulog ko sa amin sa Sanggunian na sana po tutukan kung maaari hanggat maaari po sana ay para ipadaan na lang po sa local government yung yung subsidy na binibigay para po iaabot sa driver na lang po, hindi na sa through GCash. So may ginawa na rin po ang resolution nga po ang aming Sanggunian na humiling na sa Senado na gawing taon-taon ang subsidy para sa aming sektor. So hihintayin po namin yun kung a-approve po ng Senado. Siyempre po doon manggagaling ang budget to ibababa dito sa natin sa local government, sa inyo po, tapos ipapasa sa local government po. Di po ba ganun ang proseso? So matagal-tagal po yun. So ang inaasahan lang po namin talaga yung eto ngayon as of now, ang nakikitang problema lang yung nawawala nga po yung iba naman nakakalimutan. Then ang pinaka nakita bakit nawawala? Naiwala nila? Yes ma'am, kumbaga nawala yung cellphone, yun po yung gamit niyang GCash before Okay. then paano ma-recovery at the same time ma'am, yung humingi ako ng data sa mga driver
na maglagay ng GCash, siguro, ewan ko po sa ibang miyembro ko, ang nilalagay yung sa anak na GCash, tapos sa asawa, or sa kapatid, dahil alam niyo naman po mga tricycle driver, hindi naman Wala lahat masyado. marunong sa gadget. Hindi, marunong yun. Kinuha lang ni Mrs. Oo. Ang problema, ma'am, pag download po ng land bank, Doon pag nakita po na iba yung recipient, tapos babae yung nakalagay, hindi na po siya i-download kasi po sa ibang GCash mapupunta. Tama po. Opo, yun po ang nakita kong problema na pinaliwanag ko sa mga kasamahan ko na pag humingi po ako ng data, sana po isumunod. Yan po ay sa buwak. Sa buwak po Pero yun. would you know po kung kung nasa proseso, yung nag-i-start na ang proseso para mabigyan ng yung 1,000 subsidy sa ibang TODA, sa ibang bayan? Opo. Ongoing rin ba sila? Yes, ma'am. Nakipag-coordinate po kasi ako sa DILG. Kasi po ang humawak po ng pagkuha ng data ay DILG, then LGU. Yun po. So, ang alam ko po, meron din sa iba't ibang bayan. Okay. Sa atin hong mga tagapakinig, para lang mas maunawaan ninyo itong kinukwento ni Sir June na sila ay may matatanggap na mga tricycle driver na 1,000 fuel subsidy. Ito ho ay yung subsidy na pinadaan sa Land Transport LTFRB. At noon nga pong September 8, ngayong taon ay inirelease na ng DBM ang umaabot sa ilang bilyon ngayon. 3 billion. 3 billion pesos na fuel subsidy para sa transportation sector. Sino po ang mga makakakuha niyan para nalalaman ng iba pa nating mga kapatid sa sektor ng transportasyon? 10,000 pesos ang makukuha nung mga nasa modernized public utility vehicle. Yun ho yung mga medyo i-correct ho ako ni Sir Leonard. Pag sinabing modernized public utility vehicle, yan na yung medyo bago-bago na. Modernized jeep. Wala pa po tayo rito sa Marinduque. Wala pang modernized jeep sa Marinduque. So wala pang mako-qualify din sa 10,000 pesos para sa lalawigan. 6.5 or 6,500 pesos para naman dun sa traditional four-wheel vehicles. Or UV Express. Or yung tawag ay? UV Express. UV Express. O meron kayo, entitled po kayo 6,500 pesos. 1,200 pesos para dun po sa mga delivery riders. So hindi lang po hindi lang po yung mga TODA na mga tricycle ang makakakuha ng fuel subsidy. Kahit po yung mga delivery riders, 1,200 pesos po ang fuel subsidy sa inyo. At yun hong mga tricycle naman ay 1,000 pesos. Kaya po yun yung binabanggit ni Sir June. At tama po kayo na ibaba na po yung pera na yan at ine-expect na by September 13, starting September 13 ay nagsisimula na ang pagda-download. Pero ganito ho, ang sinasabi talaga dun sa guidelines, i-correct ako ni Sir Leonard, ay through Land Bank of the Philippines and through yung mga e-wallet. Yes, ma'am. At saka yun nga po, ang subsidy cards. Subsidy cards. Yung pantawid pasada card, meron po yung mga jeep noon. Okay. Yung mga naibigay pa noong mga nakaraang mga administration, dapat tinatago po yun. Okay, doon din papupunta doon din idada. So you see, kailangan pala yung mga kapatid nating drivers kasi mas maganda itong subsidy cards. Yes. Diretso po sa kanila. Diretso sa inyo kaysa doon sa e-wallet. Yes, ma'am. Oo, so dapat yung subsidy cards pag na-issuehan kayo nga noon ay itago talaga at itago din kay Missy. Wag itago kay Missy. Si Mrs. po magtatago. Si Mrs. ang magtatago para direkta na sa inyo. Kasi nga yung mga alam ko po, madalang yung mga karamihan po nung ibang mga tricycle drivers ay wala silang masyadong cellphone. Kasi siguro kung bibili ng cellphone, uunahin ng ipagamit sa anak para magamit din sa eskwela. At saka baka naman itinago ni Mrs. yung ayaw silang pag-cellphone nila. Pero yun nga ho, kidding aside,
kapag sa ating mga kapatid na TODA, Sir Jun, pakisabi sa kanila, medyo pag may mga ganung card, mga system na pinuput in place, ingatan nila yon. Yes, ma'am. Yun nga po ang napaalala ko lagi, ma'am. Kasi meron pa yung mga susunod na mga Yes po. tulong at ayuda. Sayang din po. Sayang kung hindi sila makapag-avail ngayon. Yes po. So, in short, so yung lahat po ng mga TODA natin, siguro, isa yun sa pwedeng silipin natin, Sir Jun, kung ano pa yung mga problema nila na na-encounter. Kasi sayang naman Yes sayang po. naman kahit pa sabihin mong 1,000 pesos ito, yun ay pangdagdag talagang gasolina at pamasahe ng anak na nag-aaral sa eskwelahan. Tingnan natin kung ano yung mga problema ninyo na pare-pareho. Yes po. Para mapagtulong-tulungan kung ano ang mga ipopropose na solusyon. Ma'am Honey Lee, Ma'am Honey Lee from Dolores, Santa Cruz. Siya raw ay na-aksidente at bumaligtad ang tricycle noon. Nakasakay siya sa tricycle. Maayos-ayos na siya pero nagtatanong siya kung ano ang kanyang karapatan bilang na-aksidente. Iiwan nyo na lang po ang inyong hindi raw naman niya kinasuhan ang driver na gwapo. Kay Ma'am Honey Lee, kung nakikinig po kayo, ibigay nyo ho sa atin na staff ang inyo pong telephone number para po kayo'y maigabay. Pero really hoping, the mere fact na hindi siya nagkaso sa driver, ibig sabihin siguro maayos naman ang pag-intindi ng driver. Pero yun kung ano ang kanyang karapatan bilang na aksidente, ayoko lang hong simulan ng kwento na 15 minutes na lang tayo, mabibitin po kayo at kunin ko ang inyong telephone number. Pag-usapan natin ito for guidance at kung kailangan na i-ere ko rin po para sa guidance naman ng pangkalahatan sa darating na episode natin o program natin ay gagawin po natin. So thank you Ma'am Honey Lee for your comment. Leave your cellphone number po to our staff. Yun ano pa yung ilan nila. So pagdating sa subsidy, ongoing pero diyan na papasok. Ito'y mukhang hindi pwede yung colorum. Yes, ma'am. Legit po ang requirements po niyang mga nakakatanggap po ay unang-una with franchise from local government. At the same time, ma'am, katulad sa bayan ng Buwak ay may akong ang driver lang po kasi ang binibigyan, yung operator po ay hindi nabibigyan po. Driver lang po talaga ang nakakakuha. Pero supposedly, correct ako ni Sir Leonard, hindi ba it includes also the operators? Actually, sa operators po ito. Drivers? Hindi po. Nangyari po, yung dumating sa amin na subsidy is parang baliktad. So, ang nakatanggap po is yung driver. Kasi po sila daw po yung namamasada, sila po yung nagpapagasolina. At ang operator po ay boundary lamang po. So, ang Actually, may advocacy rin kasi mula sa mga ibang grupo talaga na i-prioritize yung mga drivers over the operators. Good for you. Yes, ma'am. Good for you. Karamihan naman po dito sa atin sa Marinduque is driver-operator din naman po. Sila po ang operator, sila din po at the same time ang driver. At saka yung mga operators natin, mababait din naman. Opo, napakabait. Kasi alam naman nila kung ano rin ang hirap ng mga kapatid na drivers. So, so Sir Jun, ipunin natin, your hanay naman, Yes, ma'am. I want to personally, makatulong sa kung paano i-guide ba at i-link kung ano yung mga concern. Malaking bagay itong 1,000 pesos na ito. Alamin po natin sa iba't ibang mga TODA ng iba't ibang bayan kung ano yung dominant concerns or challenges sa pagbaba nitong na ito. Maliban po dun sa mga binabanggit po ninyo. Pangalawang beses na po yan ngayon, ma'am, na ibinaba. Kasi last po nakatanggap kami 1,000. At the same time, doon pa rin po sa GCash daw nga po, ibabagsak yung pangalawang load. Oo, kasi yun ang nasa guidelines. Yes po. So they will follow the guidelines. So habang maaga,
habang maaga ay tingnan natin kung, Yes po. kung paano mapapagtulong-tulungan yung concern na iyon. Opo. And kailangan documented. How Opo. many persons ang involved? Ano Yes, yun? ma'am. Kailangan paggagawa tayo ng apela, it is always evidence-based. Yes po. Para madali rin sa itaas na mag-decide. Yes, ma'am. And meron din tayong recommendations. Opo. Okay. I will continue coordinate with you, Kuya June, together with all other TODA, with your representation para Yes, ma'am. makaagapay. Ano pa yung mga ilang concerns? Naku, ang ganda ng kwentuhan, pero ako ay mamadali-dalianan. Ano pa yung mga concerns na nandito? Subsidy, pagtaas ng gasolina, wala po tayong masyadong magawa dito sa pagtaas ng gasolina. Yan Yeah. ho ang dahilan kung bakit may konting fuel subsidy. Bakit ano pa yung mga ilang concern? Bakit na may monopoly? Ano yung mga binabanggit na parang monopoly? Usually, ma'am, bakit daw po pagdating ng gasan at binibista is mababa ang price ng gasoline. Okay. Samantalang daw po, from Balanacan, dadaan ng Buwak, pupunta ng gasan at ng ay mas malayo po kung sa pagbabasihan yung travel, mas malayo po yung travel ng dalawang bayan kaysa sa Buwak. Pero mas mura sa kanila. Sa kanila. Okay, sisilipin Paano natin po? yan. Miss Kat, medyo i-note mo nga yan. Hindi natin masagot yan ngayon. Yes, ma'am. Yes, ma'am. At uunawain natin kung paano. bakit nga ganun. Kung bakit. Oo. Ay Yun lang po parang- para masagot po nila. Okay, sige. Ano pa nga sa pilahan, kanya-kanyang concern ho yan ng LGU. Yes po. Sisilipin ho natin at hihingan na note naman natin ho kung anong TODA yung nag-manifest ng ganung concern. So susubukan po natin na tingnan kung ano ang mga plano naman to address the concern. But definitely sa Buwak nag-uusap ng masinsinan ang pamahalaang bayan led Yes, by po. Mayor Carion at ang pamahalaang panlalawigan headed by our Governor Presby at kami rin ay kabahagi nun para mapagtulong-tulungan ang concern ng paradahan sa Yes bayan po. ng Buwak. Maraming salamat, ma'am. Okay, ano pa ho? Hindi angkop na presyo ng pamasahe, maayos na pilahan. Hindi angkop ng presyo ng pamasahe ay yung mga taripa. Yes, ma'am. O anong concern doon? Ang sa taripa po namin, ngayon po ay magbabago po kami darating na October. So magiging 5 po ang passenger namin na sabi ko nga po parang mahirap sa driver na traditional na design dahil po apatan laang. Tapos nasa tangke na pag naglima. Alam po rin ni Sir Gahun at nag-umingi kami rin ng advice sa kanila. Kaso po ang taong bayan po ang humihiling na new normal na normal na daw po tayo. Kasi po nasanay sa Buwak na animan dati. Yes, ma'am. Gusto nilang ipabalik para bumaba po yung pasamasahin ng ating mga kababayan sa Buwak. So, ang concern lang po namin is yung safety. Okay. Kasi ma'am, pag-apat, medyo okay pa. Nandun pa kami sa normal na upuan. Pag naglima po kasi, nasa tangke na para napumpagong nakalabas ang ulo sa tricycle. So, may biglang hindi iwasang aksidente, may baka hindi maayos ang pag-drive. Yun lamang po, pero pinag-aaralan naman po ng ating pamahalaang bayan ng Buwak na kung saan talaga na ikaayos ng lahat. Okay, and if that concerns Buwak, most likely yan din ay concern sa ibang bayan. Opo. At tingnan din natin, makikisilip tayo kung ano ang mga nagiging disposisyon ng kanya-kanyang LGUs kasi alam po ninyo ang mga tricycle, ang operation ng tricycle ay nasa jurisdiction ng mga munisipalidad. Kami po ay pang-agapay lamang at pang-ano lang po kami, pang-tulong-tulong kung saan kami makakatulong. At sisilipin po natin yung concern ko po talaga doon, yung mga common concerns or common issues affecting yung mga different TODAs in different municipalities. Apo. Ano po yun? So, ninonote po natin yung kanila, sana may libreng check-up at gamot. I-note mo nga ito, Ma'am Kat, at
maghanap tayo ng kung ano ang pwedeng isagot dito. Ma'am, pwede kong masagot Yes, po? sir. Sa akin ko po, hindi po ako nagkukulang bilang Pangulo. Dahil po, lagi naman tayo nakaka-attend sa mga meeting, sa regular session po nila. Minsan naiimbitahan tayo. Yan po naman talaga po, may programa po kami sa Bayan ng Buwak na may check-up po ang bawat driver. Okay. Ang nagiging problema ko po, si driver ang hindi nakikipag-coordinate sa inyo. Ay baka ito naman po dito ay baka sa ibang Opo, sa ibang opo. bayan. So in short, sa Bayan ng Buwak, meron po programa kami, opo, na na merong libreng check-up at Yes, libreng opo. gamot. Anytime good. po. Good. At kami rin ho sa pamahalaang panlalawigan, yun nga lang, medyo maano kasi pila-pila, no? Yes po, po. Malaking bagay rin kung aalis kayo. Minsan nga, meeting nga lang sa meeting nga lang ay Ang hirap hirap rin umattend. umalis. Pero mga kapatid kong toda, minsan ho, lalo na kapag meeting, umattend po kayo. Kasi doon po mapapag-usapan ng formal at lehitimo yun hong inyong mga concerns at mapapag-usapan ho ang mga posibleng katugunan. Mahirap po kasi minsan ayaw ninyong umalis sa pila o pagkatapos ay habang nag-uutay-utay or nagpapahinga doon ay doon napapag-usapan ang mga problema. Kailangan ho ay maki-coordinate, pag nagpatawag ay may konting sakripisyo din po. Ano po? Okay ho. So, yun lamang so far. Ako'y nabibitin sa ating mga pinag-uusapan. At rest assure ho, kasi ho, medyo kinakapos lamang po tayo ng oras. At gusto lang nating pasalamatan yun hong ating mga nakapanayam ng ating hong mga katuwang sa iba't ibang toda. Mula po sa bayan ng Mugpog, si Sir Rene Mansalapu, si Sir Jeff Torres at si Sir Ricardo Haqueca. Maraming salamat po sa inyo pong inputs. Rest assured that our program will take them seriously. Kahit patapos na po ang programa, ito ho ay yung ilang pwedeng trabahuhin ay tatrabahuhin po namin. Sa Bayan ng Buwak, si Sir Cesar Laririt, si Sir Amadeo Malubag, si Sir Stephen Perdegloria po. Perdegloria. Apo. Ay maraming salamat po. Sa Bayan ng Gasan, si Sir Bobby Nas, si Sir Randy Macunat, si Sir Reggie Armando, thank you. Sa Bayan ng Toriho, si Sir Ricky Ordiliano, si Sir Reynaldo Olyangagni. Thank you po. Sa Buenavista, Sir Vincent Madurugao at si Sir Nathaniel Austria. At dito naman po sa Santa Cruz, si Sir Jose Ariola Jr. at si Sir Teodoro Pastrana. Sa mga hindi po namin na nabigyan ng pagkakataon na makapanayam, I hope na narepresenta po ng inyo pong mga kasama ang inyo pong mga concerns. Just in case ho, meron hong concerns na sa tingin ninyo hindi nabanggit, pero sa tingin ninyo ay mahalaga na mapag-usapan at matugunan din, ay bukas ho ang ating tanggapan through etong programa na ito para maiparating nyo pa rin po sa amin. Yun ho. At maraming salamat talaga ho sa lahat ng ating mga katuwang. Nabibitin ako. Okay. Pero bago rin ho tayo magpatuloy, ay batiin ko lang itong mga nag-birthday talaga, bagamat nabati na kanina, si Sir Mike Velasco at si Sir Sherwill, ang aking kapatid, Sherwill de Galicia, si Sir Sherwill Reyes. Yes. At ang ating kasama, si Ma'am Cristel, nag-birthday ng recently. Kaya happy birthday po. Si Sir Sherwill ngayon, Okay. Happy birthday, kapatid. Masarap ang yung rice kahapon. Super sarap. Excuse me. At binabati din natin, ito, tanggalin mo na yung wala. Binabati din natin, Konsehala Rosel Ola, gayon din si Sir Romano from Tawiran, Santa Cruz. Thank you for listening, Konsehala Rosel.
Thank you for listening sa Bayan ng Mugpog. Ano ho? At congratulations, Konsehala. I learned na naipasok mo na ang iyong proposed ordinance para sa solo parents ng Bayan ng Mugpog, institutionalizing and localizing the Solo Parents Act, the Republic Act. Kaya maraming salamat, Konsehala. Matutuwa ang mga solong nag-aaruga ng mga anak at itinuturing na anak sa iyong ordinansa. Sana'y maipasa agad yan dyan sa bayan ng Mugpog. Gayun din, happy birthday kay Kagawad Privado mula sa yung mga pinaglilingkuran dyan sa Barangay Makulapnit. Happy birthday, Kagawad Privado. Si Sir Dave Edsel Escala ay watching from the studio ng Marinduque ngayon. Birthday. Kapitbahay lang nila ang radyo natin. Okay, Sir Dave Edsel, thank you so much for the invitation. At patuloy nyo kaming alalayan dito sa ating programa, subaybayan ang ating programa at harinawa ay makatulong sa ating mga kababayan sa pamamagitan din po ninyo. Ayun, okay. Sige ho, pag may time ho sa mga darating na pagkakataon ay dyan po kami makikikain ng tanghalian sa inyo. Sabi niya, mag-visit lang eh. Hindi naman niya sinabing mananghalian, ano. Sorry po, visit lang po pala ang invitation ninyo. Okay, thank you so much, Sir Dave. At gayon din ho, binabati natin si Tita Lumen Rosales, ang ating katuwang sa serbisyo and at the same time ay nanay ng ating kasama at kapatid sa serbisyo, Bocalbuchi Rosales. Thank you, Tita Lumen, for listening and watching. Eto ho, from 3-1, pagbati raw sa Basat na nag-aaral ng butterfly production. Go, go, go. We need you. Etong kailangan nating mapalakas ang butterfly production. Kaya sa lahat ng mga nagtitraining dyan at nag-aaral dyan sa Basat, diretso nyo lang ho yan. May kinabukasan dyan. At Ma'am Noemi Privado, happy birthday kay kay Sir Sofia Privado from Ma'am Noemi. At from Ma'am Marilu Paz, good morning po. Pakibati po si Sir Ronelo Paz. Birthday September 26. Happy birthday, Sir Ronelo. More birthdays to come. At sana ay masarap at mahahaba ang mga pansit na iyong inihanda. So yun lang ho. At medyo eto pa. Happy birthday rin kay Sir Rodnel Ricamara. Okay, yan ay ating katuwang na nagtatrabaho diyan sa RV Glass at Aluminum Supply dito sa Santa Cruz. Pagbati mula kay Tia Nori Rehencia Sabilo at pagbati na rin mula sa ating programa at sa inyong lingkod, Vice Governor Lynn Angeles. Yay! Napaka-produktibo ng ating kwentuhan. At ako ay umasa kayo sa ating mga kapatid at katuwang sa sektor ng transportasyon, sa ating mga kasamang TODA na katuwang ninyo ang ating programa at katuwang ninyo ang inyong lingkod, Vice Governor Lynn Angeles. Gayon din ang ating pamahalaang pandalawigan sa pangunguna at pamumuno ng ating Governor Presby Velasco. At katuwang din ang ating Congressman Lord Alan Velasco sa pag-iisip kung papaano mapapagtulong-tulungan ang inyong mga concerns. Salamat. Sir, meron ba kayong Sir June, meron ba kayong additional na anong tawag dito? Pagpapaalam, mensaheng pagpapaalam sa ating mga tagapakinig. Ay lang po, ang akin lang po masasabi sa ating mga kasamang TODA. Konting tiyaga at konting sikapin natin, magtulong-tulong tayo upang mapaangat natin ang ating sektor na tricycle dito sa bayan ng Marinduque. Yun lamang po. Okay. Salamat, Sir June, ha? At ang ating katuwang from LTO, ang ating OIC, Sir Leonard
Okay, sa muli sa mga katuda ay mahalaga na tayo ay laging physically and mentally fit to drive sa pang-araw. Laging i-check ang ating mga sasakyan, dapat ito ay roadworthy para komportable at safe yung ating mga mananakay. At tayo bilang mga driver na marundikenyo, dapat ay magalang, tayo ay dapat ay maaasahan, mapagkakatiwalaan, at syempre malinis at mabango. Okay, aba, malinis at mabango. Hindi, gawin natin, malinis at mas mabango. Okay, kasi mabango na sila. Kailangan pa ng mas mabango. Okay. Yun ho. Maraming salamat, Sir Leonard. At maraming salamat sa lahat ng TODA. Sa lahat ng namumuno sa TODA, hindi ho madali ang maging leader ng isang organisasyon. May sakripisyo po yan. Kaya maraming salamat Sir June at sa lahat ng mga opisyales ng Provincial Federation at yung mga bawat TODA sa mga bayan-bayan. Thank you so much muna sa lahat ng mga leaders. Huwag kayong magsasawa na maglingkod sa sektor na ito. At Sir Leonard, thank you for very short notice pero you are always ready. Salamat po ng marami sa mga katuwang din sa LTO and sa Department of Transportation. At sa lahat ng ating mga kasama sa sektor ng transportasyon, mga drivers, operators, salamat sa inyong serbisyo sa sambayan ng Marinduqueño. Salamat sa inyong serbisyo sa sambayan ng Pilipino dahil kaya nga ayaw kong nilalang ninyo ang inyong trabaho. Sapagkat kung hindi kayo papasada, saan kami pupulutin? Kung hindi kayo papasada, paano makakapasok sa iba't ibang tanggapan ang mga naglilingkod din sa iba? Kaya ang inyo pong trabaho ay marangal at kayo po ay katuwang in nation building. Hindi yan po ang dahilan kung bakit tama lang ho na kayo ay naririnig, nabibigyan ng pagkakataon sapagkat kayo ay katuwang at ang inyong mga challenges ay challenges din namin. So, yun lamang po at sa lahat ng mga katuwang natin na sa sektor ng transportation, thank you so much. Pagtulong-tulungan po natin ang kung ano ang mapapagtulong-tulungan para higit na maging maayos ang sektor na ito. At rest assured na ang atin ng programa, yun hong mga nabitin na mga issues and concerns, babalitaan pa rin po namin kayo sa mga darating na programa. At sa lahat ng ating mga tagapakinig, ay salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay dito sa ating programa na lagi na ninyong kakampi at kasangguni. Ang The Vice Governor's Hour, Kasanggunian Ngani. Ito pa rin po ang inyong Vice Governor, Lynn Angeles, nagsasabing isang masarap na pananghalian at isang magandang araw sa lahat.